Matapos ang kalahating taon, tuluyan ng bubuwagin ang ICI ng Pangulo, ang organisasyong nakatoka para imbestigahan ang mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Dismayado ang publiko dahil wala naman daw talagang nahuli ang komisyon sa pagtatapos ng kanilang operasyon. Ang mga utak sa iskandalo, tuluyan na rin bang mababaon? Magandang gabi, ako si George Cahiles. At ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. ICI tuluyan ng bubuwagin sa katapusan ng Marso. Komisyon, mema lang din naman daw kasi ayon sa isang grupo. Labi ng Pinay caregiver na nasawi sa missile attack sa Israel na iuwi na sa Pilipinas. 3-week war, wala pa ring ceasefire. Aabot sa kulungan, hirit umanong pagbabago ni Senator Rodante Marcoleta sa pahayag kaugnay sa Kalayaan Island Group. Tinabla ni Senator Panfilo Lacson. Kampo ng umano'y 18 ex-Marines, itinangging pakawala sila ng mga Duterte. Paghahain ng individual affidavits, iginiit ng NBI. At with QR code, 10 peso commemorative coin para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Inilabas na. Marami nang nalaglag sa binuong komisyon ni PBBM para imbestigahan ang flood control scandal. Habang at large pa rin umano ang mga big fish sa eskandalo, kumpirmadong bubuwagin na ang ICI ng Pangulo. Matapos ang ilang buwang tanungan kung ano ang magiging kahihinatnan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sumagot na si ICI Chairperson and Loan Commissioner Andres Reyes Jr. Hanggang March 31 na lang daw mag-ooperate ang brainchild ng Pangulo. Gaya ng latest statement ni Pangulong Bongbong Marcos, naglabas ng pahayag si Reyes na tapos naman na raw ang mandato nila bilang isang fact-finding body. Welcome din kay Reyes ang pagsasaprioridad ni PBBM ng nakahaing Independent People's Commission Bill sa Kongreso. Halos 6 na buwan tumakbo ang operasyon ng ICI simula sa pinakaunang pagbabalik ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Ang pag-surrender ni Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng kanyang luxury cars hanggang sa umabot na sa mga sumunod na asset recovery efforts, pagrerekomenda ng 9 na referrals sa Office of the Ombudsman at pagbuo ng 3 information systems para sa fraud detection. 2 beses na sinabi ng Pangulo na patapos na raw ang trabaho ng ICI. Well, right now, what the ICI is doing is that they are collating all of their findings because dadalhin nila, syempre they're also writing their final report. I think baka tapos na. But they essentially, the ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Binuo ang komisyon sa bisa ng Executive Order 94 nang pumutok ang flood control scandal noong nakaraang taon. Ang Fact-Finding Commission ni Marcos Jr. ilang beses nang naikumpara sa Agrava Fact-Finding Body ng kanyang amang si late President Ferdinand Marcos Sr. Ang Agrava Board na pinamunuan ni dating Court of Appeals Justice Corazon Agrava ay binuo ni Marcos Sr. para maimbestigahan ang pagkamatay ng dating senador at Liberal Party icon na si Ninoy Aquino sa kasagsagan ng national tragedy at national shame na natamasa ng bansa ayon mismo sa Presidential Decree 1886 na pirmado ng dating Pangulo. Umabot hanggang sa CIA at US Department of Commerce ang open hearings para tukuyin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Aquino. Nang ipangako naman ni PBBM na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa iskandalo, may komento ang August 21 movement. Di hamak daw na bokya ang ICI kung ikukumpara sa Agrava Board.
Hinahalin tulad nga namin itong ICI doon sa nangyaring pagkakabuo ng ng Agrava Fact Finding Board noong panahon ng Yes. tatay Sir Marcos Jr. Kasi pakiramdam namin yung Agrava nung panahon na yon is meant to pacify the anger of the people. Pero kung may pagkakapareho ang commissions na mag-ama, Ngayon, ganun na naman. Nagbuo sila ng isang ICI at para to pacify again, to show na parang may ginagawa sila dahil alam natin, galit na galit ang taong bayan. parehong hindi korte ang ICI at Agrava, kaya lahat ng findings ng dalawa ay parehong forwarded sa mga korte. Sa ngayon, nasa piitan ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Ilang politiko at opisyal na rin ng DPWH ang nasampahan ng kaso gaya ni dating Senador Bong Revilla. Pero patuloy pa rin ang panawagan ng publiko na mapanagot ang anilay malalaking isda sa eskandalong ito. Ang Agrava findings naman doon nauwi sa indictment ni former AFP Chief Fabian Ver at iba pang militar. Pero sa huli, acquitted si Ver at mga militar sa kaso noong December 1985. Fast forward to Marcos Jr.'s administration, inaabangan pa rin sa ngayon kung sinong malalaking isda ang susunod na mananagot sa korupsyon. Kasunod ng anunsyong bubuwagin na ang ICI, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nasayang lang ang pera ng taong bayan dito. Kwestiyon ng kongresista kung tapos na ba ang trabaho nito at kung may natukoy na ba na mastermind sa iskandalo. Git niya, walang pwedeng ipagyabang ang ICI dahil matapos ang ilang buwang operasyon, tila folder daw na walang laman ang kanilang investigasyon. Kumbinsido rin siya na ginawa ang komisyon, hindi para may mapanagot, kundi para pagmukhaing may ginagawa ang gobyerno. Bukod sa flood control scandal, iniimbestigahan din ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Nadiskubre kasi na may mga hiningi umanong proyekto ang isang miyembro ng Commission on Appointments para sa confirmation ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa hot seat ngayon ang isang miyembro ng Commission on Appointments noong 19th Congress kasunod ng revelasyon ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ongoing na kasi sa pagkalkal niya ngayon sa listahan ng mga flood control at iba pang infrastructure project na umano'y hinihingi ng isang panel member ng CA kapalit ng pagkumpirma kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Good afternoon. The first meeting of the Committee on Public Works and Highways of the Commission on Appointments in the first session of the 19th Congress is hereby called to order. November 22, 2022 nang isailalim sa CA confirmation si Bonoan, kung saan chairperson ng CA Committee on Public Works and Highways si nooy Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang mga miyembro noon mula sa House of Representatives ay sina Bacolod Representative Greg Gasataya, Iloilo 4th District Representative Perjedel Biron, Congressman Albert Garcia, Oka Malapitan, Lani Mercado Revilla, Jordin Jesus Romualdo at Manuel Sagarbarria. Sa isang panayam ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na lumabas ang impormasyon habang patuloy siyang nag-iinspeksyon kasama ang kanyang staff sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa para matukoy kung alin ang posibleng maanomalya o guni-guning proyekto. Saad ni Lacson na may impormasyon siyang hawak na sa pagdinig ng CA sa confirmation ni Bonoan bilang DPWH Secretary, naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate o makapagsingit ang hindi pa niya pinapangalan ng CA member. Pero sabi ni Lacson na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang impormasyon kaugnay ng pagsasamantala ng di pinangalanang kongresista na humingi ng mga proyekto kay Bonoan kapalit ng kumpirmasyon nito. Noon ding November 22, 2022, inaprobahan ng Commission on Appointments ang confirmation ni Bonoan. There is a motion to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Manuel M. Bonoan, Secretary of Department of Public Works and Highways. The Chair hears no objection. The motion is approved. Congratulations, Mr. Secretary. Tuloy, ani Lacson, ang pagsusuri ng kanyang team sa mga flood control project kabilang ang sa Metro Manila at ang lugar kung saan mas lumala pa ang pagbaha matapos maitayo ang isang pumping station. Pagtitiyak ni Lacson kung sino man ang nasa likod ng substandard o ghost projects na yan, dapat kasama sa masasampahan ng kaso na siyang irerekomenda ng Blue Ribbon Committee.
Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Posibleng bumaba ang fish production, dala pa rin ang krisis sa Middle East. Yan ang babala ng grupong Pamalakayan. Dahil daw kasi sa pagtaas ng presyo ng langis, hindi na namamalaot o sinususpinde ng ilan sa mga mangingisda ang kanilang operasyon. Mula sa fishing operations nila na 8 hanggang 10 oras kada araw, nasa 4 hanggang 6 na oras na lang daw ang mga ito. Pinuna rin ng grupo ang umano'y mabagal na distribusyon ng fuel subsidy ng gobyerno. Kulang din daw ito dahil sa halos 3 milyong magsasaka, 23,000 lang daw ang mga saklaw ng subsidiya. Kumbinsido si Congressman Roland Valeriano na may sabwata ng mga oil company para pagkakitaan ang krisis sa Middle East. Kaya panawagan nila, ibalik ang pagkontrol ng presyo sa gobyerno. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Imbis na tumulong, pabigat pa. Ganito inilarawan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano ang oil companies sa kabila na nangyayaring krisis sa bansa na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sinasamantala ng mga oil player itong sitwasyon natin, itong gera na to. Kung meron man pong siguro grid dito sa industry na to, yung mga oil player po natin. Ipinagtataka ng kongresista ang agarang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ilang linggo pa lang daw kasi ang nakararaan nang magsimula ang sigalot sa gitnang silangan. Pero pumalo agad sa 75 hanggang 90 pesos ang presyo ng krudo at may ilan pa ngang umabot na sa mahigit 100. Giit niya, ang bawat kumpanya ng langis ay may 30 to 60 days fuel stock. Pero ayon sa kongresista, hindi pa ito sagad dahil lolobo pa ito ngayong linggo. Definitely po, eto, hindi lang sa Metro Manila to. All over the country, by Monday, maniwala kayo, ang ikakatwira ng mga gasolinahan, wala silang stock. Pero pagdating na Martes, bukas lahat yan. Kasi tataas yan ng 15 to 20 pesos by Tuesday. Kaya panawagan din ng ilang mambabatas, amyendahan na ang oil deregulation law para magkaroon ng sapat na kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng langis. Paniwala ni Valeriano, posibleng may sabwatan daw ang mga oil player sa pagmamanipula ng presyo ng petrolyo. Isa pang dagdag na pabigat, ang lahat ng mga langis sa bansa ay imported. Panawagan niya sa oil companies, ilabas nila ang kanilang mga inventory at patunayang wala silang anomalya. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Binomba ng Amerika ang itinuturing na Forbidden Island ng Iran, kung saan inilalagak ang malaking porsyento ng oil export nito. Habang no ceasefire on site pa rin sa digmaan, pinadadapa na ng krisis hindi lang ang galaw ng langis, kundi ang mga negosyo sa buong mundo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Sa pagpasok ng US-Israel-Iran war sa ikatlong linggo, pinuntirya ni US President Donald Trump ang pangunahing oil hub sa Kharg Island sa Iran. Ang isla ang nagsisilbing export terminal ng 90% ng oil shipment ng Iran. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na pupulbusin niya ang oil infrastructure ng Tehran kung patuloy nitong iipitin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay analyst Bob Yoger, malaki ang papel kung makakalusot ang mga shipment sa Strait of Hormuz sa presyo ng langis at iba pang produkto. And of course, then it just passes right through to consumer goods because you got to transport everything. So for Amazon, for UPS, all the delivery, our economy has gotten used to this kind of service that we have. We can order anything from anywhere and it'll be here tomorrow. That's going to cost more money. Amongst other things, the airlines, of course, cruise ships. I mean, that's a pseudo disaster to a certain degree. Ramdam na ang domino effect ng digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pakistan, pinipili na raw ng delivery riders na magpalipas ng gutom dahil sa taas ng presyo ng langis. In these circumstances, we're struggling to make ends meet. We couldn't buy clothes or shoes for Eid. We're unable to pay our utility bills, rent, or send money home. Whatever we earn barely covers petrol and 2 meals a day. We're relying on free iftar meals to get by. Life is really tough right now. The increase in fuel prices is a huge loss for us and our families, especially for the poor. Everything has become expensive, and it's very hard for us to afford. We appeal to the government to consider our situation, please.
Sa India naman, nagsasara na rin ang ilang restaurant dahil sa mahal ng presyo ng gas. The faster the problem with the LPG, liquefied petroleum gas, supply is resolved, the better. We need to ensure our 25 employees are able to put food on their plates and have a roof over their heads. We also need to pay our rent. Sa pinakahuling tirada ni Trump laban sa Iran, minalit niya ang balak umanong pag-take over nito sa buong Middle East at pawiin ng Israel. Dahil ang plano raw na ito ay tulad ng estado ng Iran, patay na. At miski raw siya, hindi masabi kung kailan huhupa ang digmaan. How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. Bukod sa epekto ng sigalot sa daloy ng produkto sa buong mundo, higit na kinundina ng United Nations ang resulta nito sa humanitarian operations. Hindi lang daw kasi sa tama ng bomba sa palitputukan may namamatay, kundi dahil hindi maabutan ng tulong ang mga nangangailangan tulad ng mga tao sa Gaza na ang kaya lang gawin ay maghintay. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Lumipad pa Israel puno ng pangarap sa buhay, pero nakauwing malamig na bangkay. Yan ang kwento ni Marian De Vera, isang Pinay caregiver na nasawi sa Israel dahil sa gera. Alamin ang detalye ng kanyang pagbabalik bansa sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Nakauwi na sa Pilipinas ang mga labi ng Filipina caregiver na nasawi sa missile attacks sa Israel. 2 linggo na ang nakalipas matapos maiulat ang pagkamatay ni Mary Ann De Vera sa Tel Aviv sa edad na 32. Ayon sa Department of Migrant Workers, sinalubong ng pamilya ni De Vera ang pagdating niya sa bansa. Kasama rito ang kanyang asawa na si Bernie Lavarias. Hinatid ang mga labi ni De Vera mula Maynila hanggang sa kanyang tahanan sa Basista, Pangasinan. Nitong Huwebes, personal na nagpahayag ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog kay Lavarias. Siniguro din ni Herzog na makakatanggap ng financial assistance ang pamilya ni De Vera bilang biktima ng digmaan. Pebrero 28, namatay si De Vera matapos matamaan ng shrapnel mula sa isang retaliatory strike ng Iran. Hinahati ni De Vera sa isang masisilungan ang kanyang amo na nakaligtas naman sa trahedya. Si De Vera ang unang casualty na naitala sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Nagpaabot din ng dasal, pakikiramay at suporta ang mga opisyal ng pamahalaan sa pamilya ni De Vera. Ibinahagi naman ni DMW Secretary Hans Kakdak na nakauwi na rin sa Pilipinas ang 442 na OFW galing UAE, sakay sa isang government chartered flight. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng OWA na inaayos na rin ang karagdagang charter flights na gagamitin sa repatriation efforts ng mga apektadong OFW sa Middle East. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel. Update sa special election sa Antipolo. Para punan ang pwesto ni late Congressman Romeo Acop, alamin live. Susunod yan sa Agenda Weekend. Muling tiniyak ng Trade Department na sapat ang supply ng basic goods sa bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. Kasabay nito, nagbabala ang ahensya sa mga mananamantala sa sitwasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, nagbabala na rin ang Department of Trade and Industry laban sa hoarding at profiteering. Maaaring humarap sa hanggang 15 years of imprisonment ang retailers na mahuhuling nagsasagawa ng illegal price manipulation. Kasama rin dito ang multa na aabot sa 2 million pesos.
Una na ring sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may sapat na supply ng basic goods ang bansa na magtatagal ng 2 buwan. Hinihikayat ng DTI ang mga consumer na maging mapagmatsyag sa mga kaso ng pananamantala sa gitna ng sigalot sa Middle East. Maaari daw magsumbong sa mga regional office ng DTI kaugnay nito. Mahigpit ding binabantayan ng DTI ang inilunsad na investigasyon ng United States Trade Representative sa bansa. Ayon kay Roque, aktibong makikipag-ugnayan ang DTI sa USTR. Una na kasing sinabi ni US Trade Representative Jamieson Greer na sisilipin nila ang 60 economies kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pag-angkat ng mga produktong gawa sa forced labor. Alinsunod ito sa Section 301B ng Trade Act of 1974. Sa isang statement, sinabi ni Greer na pag-aaralan ng Washington kung paano naaapektuhan ang US commerce sa mga kasalukuyang patakaran ng mga bansa laban sa forced labor. Para naman kay Emmanuel Leco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines, kailangan lang tutukan ng DTI ang mahigpit na mga panukala laban sa forced labor. If the US is looking for more rigid regulations and practices, if the Philippines would like to do would like to comply with that, I think it will not be difficult for the Philippines to adopt and enforce policies and regulations. Samantala, record low na naman ang piso sa pagsasarado ng merkado nitong Biyernes. Naitalang pumalo sa 59 pesos at 735 centavos ang halaga ng piso laban sa US dollar. Ayon kay Leco, nasa negative field ang kasalukuyang trade balance ng bansa. Babala rin niya, mapapasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng commodities dulot ng weaker peso. Before you only need $68 to buy a barrel of oil. Now you need more than 100. So you need more dollars. So the demand for dollar currency is a lot more than before. So I think that is a major factor that is weakening the Philippine peso these days. At dahil sa mas mababang halaga ng piso, posible naman daw tumaas ang antas ng inflation sa mga susunod na buwan. Para sa Agenda Weekend, Ches Ulit, Billionaire News Channel. Kaugnay ng usapang krisis sa Middle East at presyo ng mga supply sa merkado, makakausap natin si DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr. Good evening po, Asek Gino. Magandang gabi po at good evening sa ating mga nakikinig. Well, Asek, ano po yung dapat asahan ng publiko sa posibleng price shock sa mga supply ngayon po may oil price hike? Sa ngayon po, sa huli namin pakikipag-ugnayan sa ating mga manufacturers ng basic necessities, sapat po ang kanilang inventory. Ibig sabihin po nito, meron pa silang old stocks or old supplies na nasa kanilang mga warehouses at sapat po ang ating supply, hindi pa po magtataas sa ngayon ang ating basic necessities at commodities sa ilalim po ng. Okay, sabi niyo po sapat ang inventory according to the manufacturers, pero hanggang kailan po sasapat itong kanilang supply? Sa huli po natin pakikipag-ugnayan sa kanila, it's about 2-month level of inventory. 2 months. Ngayon po, yesterday, nagkaroon pong ng meeting, yung National Price Coordinating Council. Maaari niyo po ba kaming balitaan kung ano pa yung mga napag-usapan doon at siguro mga possible ways para makontrol o hindi tumaas yung presyo ng mga basic goods? Okay. Bilang ito po ay isang fuel or oil issue, no? We're taking the lead from the Department of Energy kung ano po talaga ang gaano katagal itong ating crisis at gaano kataas ang pagtaas ng presyo ng pump prices natin. Maari po in that NPCC coordination meeting, maari po magrekomenda po ang Department of Energy ng state of emergency or ang ibang miyembro po ng National Price Coordinating Council ng other contingency measures na para magkaroon po tayo ng price freeze kung kinakailangan. Okay, kinakailangan pong mag-declare ng state of emergency para ma-trigger yung sinasabi niyo pong price freeze. Tama po? Correct po. Sa ilang po na batas, there has to be a declaration of national emergency para po magkaroon ng price freeze
At with that, mananatili po sa prevailing prices ang ating basic commodities, basic necessities and price commodities. But are there any indicators po? Sabi niyo, kung naghihintay kayo ng gabay sa DOE, but are there any indicators na posibleng ideklara itong state of emergency? Sa ngayon po, sa pagmamonitor natin sa world market prices ng oil, of course, meron pong indications na maari hindi agad tumigil yung crisis, maari magtaas pa o lumampas pa ng $90 o $100 per barrel ang ating langis. Natural po maapektuhan ang ating mga manufacturers and sa kanilang logistic cost. So maari pong magkaroon ng recommendation ng ating presidente. Okay. Ngayon po, sa meeting kahapon, may mga manufacturers po ba na nagsabi na posibleng magtaas sila ng presyo? At ano pong mga produkto ito? Siguro kung matatapos o mauubos na yung kanilang supply na good for 2 months. Okay. Kung maaari ko lang pong i-update ang ating publiko, ang ating mga consumers, on Monday, Lunes po, makipagpulong po ang DTI sa pangunguna ng ating Secretary Chris Roque sa ating mga manufacturers of basic necessities. Kasama na po dyan ang tinapay, instant noodles, ang ating mga dilata, para alamin po ang current level of inventory at ang kanilang mga challenges or kung kanilang hinaharap na challenges sa kanilang pag-produce or pag-manufacture ng ating mga basic necessities upang pong malaman natin kung ano ang kanilang sitwasyon at kung magre-request na sila formally for adjustment ng kanilang suggested retail prices. Meron po kayong stern warning doon sa mga nag-hoard at saka yung merong profiteering cases. May na-monitor na po ba kayo so far? Wala pa po. Ito po, paunang paalala, stern warning sa ating mga retailers or suppliers na nakahanda po at tuloy-tuloy po ang ating price monitoring. Kung sakaling may magsasamantala sa ating sitwasyon, sa ngayon po, stable po ang prices, wala pong nai-report na violations. Dahil nga po sufficiente ang kanilang inventory ng ating manufacturers, alam po namin na hindi dapat magtaas yan at binabantayan po natin yan. Ano po yung mga specific products na inyong binabantayan laban dun sa possible price manipulation o hoarding? Ano yung pinaka-volatile so far? Volatile sa po, wala naman. Again, we monitor about 172 establishments sa ating National Capital Region, and then we have price monitor sa ating 18 regions. Wala pa pong nai-report na violation. Okay. Siyempre po, ang pinag-uusapan kasi dito ay yung problema sa supply chain po ngayon. Dahil nga mahal yung presyo ng produktong petrolyo, talagang malaki yung pinoproblema ng ating manufacturers, especially pagde-deliver ng goods. May nabasa po ako na pinag-uusapan or pinaplano rin yung pagtanggal ng toll fees doon sa mga delivery trucks, no? At doon sa mga ports naman, yung mga sinisingil ng gobyerno, tatanggalin na. Ano po ba yung update dito? Meron na hubang inuusad itong mga ganitong plano? Okay, kung talaga pong magtagal ang ating krisis sa presyo ng langis, no? Isa po yan sa tinitignan ng ating ahensya ng mga gobyerno. Kasi po ang immediate impact ng ating logistics, natural man po kung meron ka mang supply ng ating basic necessities, kailangan mong ilabas at i-deliver yan sa ating mga retailers. Ang nasa ayon po sa pag-aaral, nasa 8 to 30% na lumalabas ang logistics cost ng ating delivery ng ating basic necessities. So talaga po maaring maapektuhan sa pagtaas yung presyo ng ating basic necessities. Pinag-aaralan po yan. However, meron po yan masusing pag-aaral kasi bababa po ang collection ng ating, let's say, toll charges or yung iba pong maapektuhan na expressways natin or sa mga port charges na maapektuhan po yan. Kaya pinag-aaralan po ng ating gobyerno. Kumbaga, binabalanse rin natin yung interest, of course, ng ating mga mamimili. At the same time, ay yung mga iba ring mga industriyang posibleng maapektuhan. But, Asek, maitanong na lang din po namin, paano po or paano nyo ina-assess ngayon yung
Nag-iikot po ba kayo sa mga groceries? Paano po ba yung paraan ng monitoring ng DTI para malaman at ma-ensure na yung mga presyo ay tama at naaayon sa SRP? Okay. Ang price monitoring po natin, weekly po yan sa ating major retailers and groceries and supermarkets. Physically, pinupuntahan po yan. Bumababa at umiikot ang ating mga price monitor. Dala po nila yung kanilang reference guide sa SRP bulletin natin at tinitingnan isa-isa yung mga produktong covered ng ating suggested retail price bulletin. Okay. Panghuli na lamang po, ASEC, sa mga mamimili po na siguro napansin nila na mayroong mga pagtaas sa presyo sa mga groceries, mga pamilihan, ano po ang dapat nilang gawin para maireklamo ito? Pinapaalala po natin sa ating mamimili, sa ating mga consumers, sapat po ang ating supply. Hindi po dapat magkaroon ng abnormal price increases sa ngayon ang ating mga basic necessities. Kung ibig sabihin po, wag po tayo mag-panic buying para hindi po tayo makadagdag sa kaguluhan, hindi po tayo makagawa ng artificial shortage. At kung meron naman po, halimbawa merong nananamantala, maging mapanuri, maging mapagmatsyag sa ating mga presyo at maaari pong i-report or itawag ito sa DTI hotline 1384 or mag-email sa consumercare@dti.gov.ph sa mga posible pong violations at imbestigahan po yan ng DTI. Hotline 1384. Maraming salamat po sa inyong update, Assistant Secretary Gino Malyari mula sa DTI. Maraming salamat. Good evening. Susi raw sa impeachment proceedings ni VP Sara ang kanyang bank statements. Kasabay ng pagtalakay ng Kamara sa VP Sara saga, tiniyak nilang hindi nila isinasantabi ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Hindi totoo para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y fishing expedition at political attack ang ginagawa ng Kamara para palakasin ang impeachment complaints laban sa kanya. Sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Tinukoy ng kongresista ang mosyon na inihain ni Akbayan Party List Representative Shal Jokno para sa subina ng mga dokumento, kabilang ang bank statement na maaaring magsilbing susi sa ebidensya ng impeachment hearings. Iginiit din ni Ridon na sabay na tinutugunan ng Kamara ang tumataas na presyo ng langis at impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Palagpa ni Ridon sa pahayag ni VP Sara, hindi totoo na inuuna ng Kongreso ang impeachment kaysa solusyonan ang oil crisis sa bansa. Katunayan, hinihintay daw ng House Committee on Justice ang formal na sagot ng pangalawang Pangulo sa natitirang complaints laban sa kanya. Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So our expectation is that she will respond. And she will submit it by Monday kasi wala na ganun pong pasok po yung Kongreso ngayong po weekend. So hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, to the House Committee. Dagdag ni Ridon, naniniwala siyang kaya ng Kongreso na ipatupad ang mga hakbang para sa agarang economic relief habang tinutupad ang konstitusyonal na tungkulin sa accountability. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ay ang pansamantalang suspensyon o pagbawas ng mga excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon pa sa kongresista, tinatayang 10 pesos kada litro ang maaaring mabawas sa presyo ng petrolyo kapag naipasa ang panukalang suspensyon ng excise tax. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Posible raw managot ang Commission on Appointments sakaling amyendahan ito ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na ang Kalayaan Island Group. Giit ni Senador Panfilo Lacson, posible itong pumasok sa falsification of legislative documents. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ.
Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Senador Rolando Marcoleta sa Commission on Appointments noong February 4. Git ni Marcoleta, hindi raw niya ibig sabihin ni Echepuera na ang KIG. Dahilan kaya noong February 25, iminungkahi ni Marcoleta na baguhin ang official minutes ng February 4. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. Pero babala ni Senador Panfilo Lacson sa CA, posible silang managot sa paglabag sa batas kung aamyandahan nito ang minutes ng pagdinig noong February 4. Git ni Lacson, nakasaad sa Republic Act No. 10951 na nag-aamyenda sa Article 170 ng Revised Penal Code na maaring patawan ng parusang presyon koresyonal sa pinakamataas na antas at multang 1.2 million pesos ang falsification of legislative documents. Yan ay kung walang sapat na authority ang sino mang magbabago ng anumang panukalang batas, resolusyon o ordinansang pinagtibay, inaprobahan o nakabinbin sa lehislatura o sa alinmang provincial board o municipal council. Dapat daw pag-aralang mabuti kung yan ba ay bahagi na ng legislative records ang nakapending. Nabanggit na rin daw ito ni Lacson kay Senate President Tito Soto na siya ring chair ng CA. Maari daw kasing madamay si Soto bilang co-conspirator sakaling makasuhan ng falsification of legislative records ang CA. Ang mosyon ni Marcoleta noong February 25 na palitan ang bahagi ng record ng naturang pagdinig ay na-refer na sa Committee on Rules ng CA para suriin. Ayon kay Lacson, naging komplikado ang sitwasyon dahil sa resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan, Palawan na humihiling na alisin sa opisyal na record ng Kongreso ang pahayag ni Marcoleta. Nito namang nakaraang CA hearing, si Senator Risa Hontiveros naman ang nakasagutan ni Marcoleta sa pagdinig ng CA dahil sa paggamit niya ng salitang satsat bilang pagsasalarawan sa mga pahayag ni na dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, Commodore J. Tariela at Professor J. Batumbacal. Si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. Ang salitang satsat ay karaniwan nagre-refer po sa isang Tagalog term para sa idle gossip, chatter, o babol. Kalaunan ay sumang-ayon din si Marcoleta na mapalitan ng mas nararapat na salita ang una niyang binanggit na satsat kasunod ng mosyon ni Hontiveros na alisin o palitan ito. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. May death threats na raw ang mga nagpakilalang ex-Marines at mga tauhan umano ni resigned Congressman Zaldico. Pero naninindigan sila na walang nagkumpas sa kanilang paglitaw at alegasyon ng umano'y delivery ng male-maletang pera sa ilang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Pinasinungalingan ni Atty. Vito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines, ang bintang na ang mga Duterte ang nasa likod ng paglantad ng kanyang mga kliyente. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi raw siya nakikipag-usap sa mga Duterte. Ako po ay before God and men, I can say na wala. No? In fact, wala nga akong nakakausap sa mga Duterte. Si Vice President, never ko pa yan nakausap. Bumuelta rin siya sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang isa sa mga larawang isinumite ng 18 ex-Marines na naghatid sila ng pera sa isang kongresista ay nangyari noong panahon pa ni FPRRD. The Ombudsman has a lot of conclusions already before even investigating. He might as well do the entire investigation, hindi partial, no? As I said, ang dami na niyang nasabi, hindi pa nga niya kami pinapatawag. Aniya, ang paglabas ng mga dating sundalo ay dahil sa pagmamahal nila sa bayan. At inamin niya na nakatatanggap raw sila ng sangkatutak na death threat. Iginit din niya na hindi na raw kailangan pang magbigay ng mga umano'y dating marino ng individual na salaysay, na kinontra naman ng National Bureau of Investigation. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate.
Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Ani Matibag, may katotohanan ng mga pahayag ni Ombudsman Remulla na naganap ang hatiran ng maleta noon pang panahon ni Digong. Meron po. Kaya nga po gusto namin silang tanungin at i-confront sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. Dumipensa rin ng NBI na hindi nila inaabogaduhan ang mga di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. Sa katunayan nga raw, ang kampo pa nila ang tila umiiwas sa NBI dahil hindi raw ito gaanong humaharap sa kanila at puro pamidya lang. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Naniniwala si Attorney Ferdinand Topacio na tila ginigipit ng gobyerno ang so-called 18 ex-Marines dahil sa pagpilit ng NBI sa kanila na maghayag ng kanya-kanyang salaysay. Sa Political Talks ng BNC, sinabi ni Topacio na tila may double standard umano ang gobyerno dahil mas pinapaboran nila ang salaysay ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara kahit pa hindi umano matibay ang mga ebidensya nito. Kumpara sa tinaguriang 18 ex-Marines na hayagan na raw ang ebidensya. Bakit nila kine-question kung bakit yung 18 ay isang affidavit? Isang That's a matter of style. Ang problema po kasi kay NBI Director, di naman nag-practice yan ng trial eh. Kung ganun po ang reason niya na yun, unusual yon, yung mga complaints po against Congressman Teves na kliyente ko. Maraming tao rin isang affidavit. So ibig ba niyang sabihin, walang kwenta yung mga complaints na yon against Congressman Teves? Binatikos din niya ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may pagdududa siya sa mga aligasyon ng mga dating sundalo. Anya, imbestigahan muna ni Remulla ang mga bintang bago niya ibigay ang kanyang sariling hatol. Sunod-sunod ang pakikipagtulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga global leader at negosyante para palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakipag-usap siya kay Gan Kim Yong ng Singapore tungkol sa trade, investment, AI at clean energy. Para naman sa usaping ekonomiya at ASEAN priorities ng bansa, nakipagkita rin ng Pangulo kay Cristalina Georgieva ng International Monetary Fund. Kasunod ang mga ito ng working visit niya sa New York City kung saan dumalo siya sa isang dinner kasama ang mga negosyante ng LT Group. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga partnership na ito para lumago ang ekonomiya at magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino. Iginit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na hindi disputed para sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Reaksyon ito sa pahayag ng Chinese Embassy na nagsabing may indisputable sovereignty ang China sa lugar. Ayon kay Tariela, may mga kontradiksyon sa mga pahayag ng China tungkol sa issue. Binigyang diin din niya na final at legally binding ang desisyon sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Dagdag niya, mahalagang harapin ng tapat ang issue para humupa ang tensyon sa South China Sea. Sale gone wrong para sa isang yacht owner sa Malabon. Imbes na mabenta ang kanyang yate, lumiyab ito habang tinetest run sa kanya mismong prospective buyer. Ayon sa caretaker, biglang sumiklab ang apoy malapit sa engine ng yate bandang 9:00 kaninang umaga. Naitabi naman nila ito sa dike bago mabalot ng makapal at maitim na usok. Na-rescue ng mga bangkang malapit sa lugar ang mga sakay habang inapula naman ng mga bumbero ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. There's no stopping Pinoy athletes sa pag-arangkada sa international stage. Ano man ang larangan, bit-bit nila ang puso at determinasyong manalo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Patuloy na nagpapakita ng tapang at husay ang mga atletang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Mula sa gymnastics floor hanggang sa world-class athletics track. Pasok sa finals ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Antalya ang batang gymnast na si Carl Eldruyulo matapos sa matibay na performance sa qualification round. Nagtala si Yulo ng kabuang 13.666 points para pumwesto sa ika-5 at makasama sa top 8 na maglalaban sa floor exercise finals na gaganapin sa Ibrahim Colac Gymnastics Hall.
Nanguna sa qualification si Raiderly Zapata ng Spain na may 13.966 points na sinundan ni Anze Haribar ng Slovenia na may 13.800 points. Tabla naman sa ikatlong pwesto sila Eamon Montgomery ng Ireland at Theodore Goddard ng Norway na kapwa may 13.666 points, parehong marka na naitala ni Yulo. Nakuha ng batang Filipino gymnast ang kanyang puntos mula sa 5.1 difficulty score, 8.466 execution score at 0.100 bonus. Bagamat hindi siya pinalad sa pommel horse at steel rings, patuloy na rin ang kanyang kampanya sa qualification rounds ng vault, high bar at parallel bar sa torneo na tumatakbo mula March 12 hanggang 15. Samantala, may panibagong tagumpay din para sa Philippine Athletics matapos makasiguro ng pwesto ang 4 na atletang Pilipino sa 2026 World Athletics Indoor Championships na gaganapin mula March 20 hanggang 22 sa Kuyave, Pomorze, Poland. Pangungunahan ng Olympian pole vaulter na si EJ Obiena ang delegasyon ng Pilipinas matapos magtala ng season best na 5.78 meters para masungkit ang gintong medalya sa staff indoor sa Berlin kamakailan. Makakasama ni Obiena sa torneo sina John Cabang Tolentino sa 60-meter hurdles, pati sina Jessica Lawrence at Zion Corrales Nelson na kapwa sasabak sa 60-meter run. Patuloy na nagpapakita ng lakas at determinasyon ang mga atletang Pilipino. Patunay na umaangat ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng sports. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. NBA champ Danny Green, full support sa NBA dream ni Kai Sotto. Susunod yan sa Agenda Weekend. Isa pang traffic check ngayong Sabado, sa EDSA White Plains, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Isang special election ang ikinasa sa ikalawang distrito ng Antipolo City para punan ang pwestong naiwan ni late Congressman Romeo Acop. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy, live mula sa Antipolo City. Ian, ano na ang sitwasyon dyan? George, tama ka dyan. Mano-mano ang isinagawang special elections dito sa Antipolo City kung saan ang mga botante ay bumoto ng walang ginagamit na nakasanayang VCMs o vote counting machines. Pagsikat pa nga lang ng araw ay agad na nakaboto ang mga senior citizens, buntis, PWD at persons deprived of liberty o PDL ng Antipolo City 2nd Legislative District. Prioridad ng COMELEC ang vulnerable sector sa isinagawang special manual elections sa naturang distrito ng lungsod. Para maginhawa, yung hindi yung madami ng May lalakarin pa kasi kami. Isinagawa ang special manual elections upang may humalili sa naiwang posisyon ng yumaong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Para sa kanila talaga to, para maibsa naman yung kanilang nararanasan kalimitan noon na mahabang pila, siksikan, mainit. Ngayon malamig po ang panahon dito at nakakatuwa kahit paano hindi po pinagpapawisan. 6 na mga kandidato ang pinagpipilian, kabilang ang anak ng yumaong kongresista. Ito ay si Philip Conrad Acop under National Unity Party at independent candidates na sina Maria Trinidad Cafirma, Dandine Infante, Reden Liaga, Nathaniel Lobigas at Irvin Paulo Tapales. Sa gitna ng botohan sa distrito, musbong sa social media ang aligasyong lumalabag sa Omnibus Election Code si Acop.
Giit ng uploader na si Attorney Mark Tolentino, inilalapit ng mga poll watcher ni AKOP ang kanilang mga campaign paraphernalia 30 metro malapit sa polling precincts. Dahilan para siya raw ay magsampah ng election violation laban kay AKOP. Depensa ni AKOP, hindi niya kilala ang uploader at hindi rin anya ito kandidato matapos na siya ay bumoto sa San Juan Sumulong High School. First off, I don't know Attorney Mark Tolentino. Number two, if he is going to file, then he files it in the proper court, not in social media. Wala rin anyang ideya si AKOP hinggil sa motibo ng uploader. No, I do not know him. I haven't met him, and I don't want to be associated with people who are like that. First of all, I don't think he's a candidate. I do not know if he represents one of the candidates, though. Gayunpaman, nagpapasalamat si AKOP sa anya ay mga naninira at nagpaparatang sa kanyang pangalan. Salamat dahil lalo niyong pinatibay, pinaigting yung naisin kong manalo sa eleksyon na to. Samantala, ibinida naman ng kandidatong si Tapales ang planong pag-amyenda sa mga batas na anya ay outdated na. Halos magkasabay na bumoto ang dalawang kandidato sa Sumulong High School. The social media, everything that is happening through the net, electronically, laws have to catch up on it. Alas 3 ng hapon ng opisyal na nagtapos ang botohan sa distrito. Kaya ang mga latecomers hindi na pinagbigyan bumoto pa, bagay na iginidismaya ng ilang mga botante. Basahin kasi ng chairman ng electoral board bawat balota. Baka dyan ay magkaroon pa ng pagtatalo kung paano binabasa yung mga pangalan. No? So yun yung babantayan mamaya ng ating volunteers. So ngayon, kumbinsido ang election watchdog na NAMTREL na naging mapayapa sa pangkalahatan na ang isinagawang eleksyon. Pero ayon pa sa NAMTREL, magiging pahirapan ang pagtatala ng mga nalikom na boto gayong manual voting scheme ang nangyaring eleksyon. George, sa mga oras nga na ito ay binibilang na ang mga election returns dito sa District Board of Canvassing ng Inares Center. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 19.15% pa lamang ang partial voters turnout as of 4 p.m. Bukas, alas 6 ng umaga, may poproklama ang kandidatong nanalo. Meaning, buong gabing gagawin ng District Board Canvassers yung pagtatali sa loob ng isang buong gabi na to para may proklama ang winning candidate for tomorrow. Posible naman na masampahan ng disqualification case ang sinamang kandidatong papatunayang lumabag sa Omnibus Election Code ayon pa kay Garcia. Pero plano raw na muna ng komisyon na bigyang prioridad na tapusin ang pagbibilang ng mga balota at mamahagi ng 12,000 pesos na honorarium sa mga election officers o teachers na nangasiwa ng mga polling precincts. George? Okay, mukhang mahaba-habang gabi dyan para sa mga Board of Canvassers. Maraming salamat sa ulat na yan. Ian Maghanoy mula sa Antipolo City. Naging sentro sa ASEAN Economic Ministers Retreat ang usapin tungkol sa priority industries ng Pilipinas at mga hakbang para mapalawak ang economic integration sa rehiyon. Creative economy ng Pilipinas ang ibinida ng Department of Trade and Industry sa ASEAN Economic Ministers Retreat nitong linggo kasabay ng pagtalakay ng ahensya ng Priority Economic Deliverables ng bansa bilang chair ng ASEAN for 2026. Marami daw napag-usapan ng economic ministers sa patnubay ng ASEAN Business Advisory Council. Sentro sa diskusyon ng economic leaders ang prioritized industries ng Pilipinas, kabilang ang industriya ng semiconductors, critical minerals, artificial intelligence, manufacturing at ang pagpapalakas sa micro, small and medium enterprises. Ilan daw sa hakbang na sinususugan ng ASEAN para sa mga ito ay ang pagsusulong ng Digital Economic Framework para planchado ang cross-border data flows ng ASEAN member states. Highlight din ng week-long retreat ang free trade agreements ng Pilipinas na ayon kay Roque ay dahilan kung bakit 15.2% ang latest increase ng export industry ng bansa. Una nang sinabi ni Roque na ang Administrasyong Marcos ang may pinakamaraming FTAs at sa Hunyo nakatakdang umakyat sa 20 ang FTAs ng Pilipinas kapag naselyohan na ang Free Trade Pacts kasama ang European Union, Canada at Chile. Target date ng DTI na ma-accomplish ang 19 deliverables ng ASEAN 2026 sa Nobyembre kung kailan gaganapin ang ASEAN Summit dito. Nagpahayag din ng ASEAN Bloc ng kanilang pakikisa sa panawagang wakasan na ang 3 linggo ng giyera sa Middle East.
Ministers discussed also geopolitical tensions, including the Middle East situation, and issued a joint statement reaffirming ASEAN's commitment to food security, energy resilience, and economic stability. Sa pagtatapos ng Economic Ministers Retreat, ipinaalala ng DTI bilang chair din ito na regional cooperation at mas malalim na economic integration ang commitment ng Pilipinas ngayong taon. Muling naglabas ng pahayag ang kampo ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz kaugnay ng issue ng umano'y Free Fuel for Life incentive sa kanya ng Phoenix Petroleum. Wala raw kondisyon o restriction ng unang alok ng kumpanya kaugnay ng incentive. Ayon yan sa kanyang manager na si Noel Ferrer. Nagulat na lang daw sila nang may mga idinagdag na kondisyon kaugnay ng brand alignment. Una nang sinabi ng Phoenix na sinusuportahan nila si Diaz noong 2019 at nagbigay ng cash donations at fuel allowance pagkatapos manalo noong 2021. Ayon sa kampo ng Phoenix, nakatanggap si Diaz ng 2 taon ng fuel donation pero hindi na ito nagpatuloy matapos umano siyang pumasok sa kontrata sa ibang petroleum company. Sa kabila ng issue, nagpasalamat si Diaz sa lahat ng sumuporta sa kanya at ang kanyang Olympic gold ay para raw bigyan ng pride at honor ang bansa. Cafe Mary Grace is now in Singapore. Bukas na ang unang international branch ng Pinoy Cafe sa Tanjong Pagar. Featuring pa rin ang sikat nitong ensaymada, cheese roll at hot chocolate. Ayon sa Mary Grace, ang bagong store ay piece of home na nais nilang ibahagi sa mga customer sa ibang bansa. Nagsimula ang Mary Grace sa Pilipinas noong 2002 at ngayon ay patuloy pang lumalawak. Inilabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong 10 peso commemorative coin para sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN at meron itong QR code. Mananatili ang larawan ni Apolinario Mabini sa harap ng barya habang ang QR code naman ay nasa likod nito na magdadala sa website ng BSP para sa mga updates sa ASEAN 2026. Ayon sa BSP, sumasagisag ang commemorative coin sa kooperasyon at pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN. Legal tender pa rin ito at maaaring gamitin bilang normal na 10 pisong barya. Sigurado, Ivy, yan ay inaabangan na ng mga coin collector. Yes, at dahil magko-cover tayo dyan, isa tayo sa mag-aabang dahil maganda kasi talaga tingnan. Naku, baka naman pwede mo akong bigyan. kung makakakuha tayo, di ba? Sabihin natin diba? sa BSP na bigyan tayo ng Yes. extra. Para meron tayong collection. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.